Maxine, halika dito. Hi guys, andito na kami ngayon sa Finland. Eto si Maxine, naglalaro siya ng snow. Hi guys. Oh, ay, binato ako. Ayan, naglalaro siya ng snow. Nung dumating kami dito, ayun, ang kapal ng snow, sobra. Sobrang nilamig kami. At si Maxine ay tuwan-tuwa. Yung paglapag namin sa Maxine, wow, na-vlog tayo. Nandito ka, sit down. Ayan, sasabihin ko sa inyo kung ano yung naging experience ko, ano yung mga requirements na pinasa namin sa lahat, mga binayaran, mga ni-request. Ayun, ang unang pinagawa ko, PSA birth certificate namin dalawa. Yun, ang kuha na ng PSA dito sa Manila ay sa Manila Bay, sa Parañaque. Kung pupunta kayo walk-in, pwede basta may national ID kayo. Kung wala, kailangan by appointment lang kasi doon magpapa-appointment kayo. Ayun, mamimili kayo kung anong date na pwede kayo. Yung birth certificate na kinuha namin, tag 2 copies sa akin, pati kay Maxine, para just may copy ako na para sa akin, para sa documents na ipapasa. Marriage contract, 2 copies din pinagawa ko. Mas mainam na 2 or 3 copies na pagawa nyo kung aalis talaga kayo ng Pilipinas, para just in case may copy kayo na may papasa, may papakita. Yan, binayaran ko sa birth certificate per document, 155 ang isa. Yung sa marriage contract, ganon din. Yung Senomar, nasa medyo mataas ng konti doon, kumuha rin ako. Yan, pag makukuha mo agad yung birth certificate, tapos naging experience ko sa birth certificate, bago na pala ngayon, ang birth certificate natin ngayon may barcode na. Yan, sa ilalim, ito yung kopya ng mga sasabihin ko para details, wala akong makalimutan. Halimbawa, ito birth certificate, may barcode siyang QR code. Ayun ako, tip tayo. Ano? Eko. Mamaya. Yan, may QR code na nakalagay dito. So, okay, nakuha ko na yung birth certificate namin, pati marriage contract. Ata mo na yan. Wait lang, bablog tayo. Ipatukot. Mamaya. Ayan, continue tayo. Yan. Nag-enjoy si Maxine sa sa snow. You love snow? Apa. Ako nilalamig na nga dito Ako tita. Tipid ko na favorite niya yung snow. Yun na nga. So natapos na yung birth certificate nyo. Yung nakuha ko na. Dumiretso ako sa DFA Manila. Diyan sa may Asiana. Wait lang. Saksa yung ako po. Oo, mas maganda walk-in. Pwede rin magpa-appointment, pero walk-in ang ginawa namin. So, okay na. May pipila pang ka doon sa DFA or apostel. Papa-apostel yung documents. So, yung 2 copy yung pinagawa ko, tag 2 copies. Pina-apostel ko lahat yon, pati yung kay Maxine. Pati yung marriage contract namin, pina-apostel ko. So, nandun na ako sa information sa counter 1 for verification. Hanapan ka ng ID. Tapos may second step doon, pipila ka, tatawagin yung number mo. Nung na-experience ko, nagkaroon ako ng problema sa birth certificate ko. Hindi ko alam kung bakit. Kasi dahil do sa bago nilang
yung bagong gawa na ano PSA, yung may barcode. Nagkaroon ng error yung pangalan ng middle name ng father ko yata, yung sa middle initial. Ayun, basta nagkaroon na isang letter lang na ay yung sa mother ko pala na ano, middle initial. May pang-check yung ano, yung DFA. Check nila yung sa barcode, ini-scan. Yung double check kung tama yung mga spelling ng nakalagay sa birth certificate nyo. Tapos nung yung sa Calamaxin walang naging problema, pati sa misis ko na birth certificate, marriage contract, wala. Sa akin lang nagkaroon ng problema. So ang sinuggest ng ano sa akin ng DFA, bumalik daw ulit ako do sa PSA ano, Manila Mall sa may Ayala. Doon ko kasi kinuha. Bumalik daw ako at dalhin ko daw yung resibo ng birth certificate ng pinagbayaran ko. So bumalik ako. Ang advice sa akin ng DFA, wag daw ako aalis, i-double check ko daw ulit yung barcode na ibibigay sa akin na bago. Ayun, so nandun na nga, bumalik ako sa Ayala Mall, pina-request ko yung for travel kasi yung birth certificate ko. Nagkaroon ng problema yung middle name ng mother ko, yung yung spelling na mali yung isang letter. Ayun, so pinalit nila, binigay ulit sa akin bagong certificate. Tapos dinoble check ko yung ano, QR code ko, mali ulit, nagiba naman ulit ng spelling, naging S naman imbis na R. Sinabi ko din doon sa counter na nag-iba ulit yung letter, malayo do sa kanina. Yun, inano nila, nag-request pa sila ng 1 week sa akin para balikan ko na yung birth certificate ko, kasi i-verify pa daw nila sa city kung saan ako pinanganak. So pinanganak ako sa Bulacan, so mag-i-email pa sila doon para ano yung clear copy ng birth certificate kung tama ba. At yun nga, naghintay ako ng 1 week. Ako tepo. Binigyan ako ng ano, yung sa resibo kung kailan ko babalikan. Dito nga. Uy, tawa ko yung Ayun, nagpa-vlog tayo. Oh, dito. Huwag matutumba yung ano, yung camera. Oh, eto yung vlog mo, oh. Ayan, magpa-vlog din daw siya. Inayin ako. Oo. At ako muna. Opo. Ayan, magpa-vlog na din daw si Maxine. Support daw niya siya sa TikTok. TikTok ako. Oo, TikTok daw siya vlog. Ayan. Yan. Kung okay na yung birth certificate nyo, yan, tapos DFA na, apostel. 100 ang binayaran ko per document. Kung rush naman, 200. Kung okay na yung ano nyo, yung DFA, ipapalegalize nyo yung documents nyo sa BFS. Ang binayaran ko per document 3,700 plus 300 pesos charge na ano for deliver yung sa LBC. Yan, ibabayad dyan sa ano video account ng ano ng embassy. Ayan, umuulan kasi ng snow dito guys. Ayun,
37 pagka bayad niya sa BDO. Pwede kayo mag-email muna sa embassy dito sa consulate.mni@gov.fi. Yung mag-email kayo, i-verify nyo kung magkano yung per documents ng legalize ng documents. Magre-reply naman sila, sasabihin nila kung magkano, tapos kung saan isi-send yung payment. Pagka send naman niyo ng payment ng yung 3,700 plus 300, pwede na nyo ipadala sa sa embassy nila sa address. Maghihintay lang kayo ng ng 7 days. Babalik sa inyo yung documents. Mabilis lang. Ayun, tapos yun, mag-ano kayo ng Enter Finland, mag-register. Ang sa akin kasi, yung wife ko nag-register sa akin. Hindi ko alam kasi kung paano. Yung kung sino yung nandito sa Finland, siya na yung pag-register nyo. Tapos, kailangan yung email nyo ginagamit nyo kasi para hindi mahirap pag nag-notify yung, kasi may parang OTP pati sa cellphone, kailangan yung ginagamit talaga nyo, diba? Ang puro. Kuya, dito, Wait lang, pa-vlog tayo eh. Tapos, pag nakapag-register na kayo, okay na, i-upload na nyo yung yung mga documents ng sponsor, payslip nga, ID, resident ID, saka nga pala yung kapag magpapalegalize kayo ng documents, kailangan mas maganda may resident permit ng sponsor. I-attach nyo doon sa kanyang passport. Ganon kasing ginawa ko eh. Yun, nandun tayo sa Enter Finland. Pag nakapag-register na kayo, pwede na kayo mag-upload ng meron kayong mga documents na passport, i-scan nyo. Tapos yung passport dapat kung halimbawa passport yung i-scan nyo, lagay nyo sa details ng passport. Halimbawa sa akin, passport Marlon, ayun, ganon, lagyan nyo ng details, pati yung full name nyo ilagay nyo para malaman din nila kung kaninong documents yun. Bank account, kailangan sa sponsor, kung meron kayo dito, mas mainam ilagay na nyo din sa inyong Enter Finland account. Nilalamig na ako dito. Ang lamig. Tapos yung word contract ng sponsor, TIN ID, resident ID, passport, marriage contract. Pag natapos na yung ipa-legalize, i-scan nyo yun. Tapos i-attach nyo doon sa account. Nilalamig ako. Ayun, pag na-kompleto na nyo yung sa Enter Finland account, yung lahat ng documents nyo nandoon na, okay na, pwede na kayong magbayad. Sa adult, 470 euro. Tapos sa child naman, 240 euro ang binayaran ng wife ko. Siya nagbayad sa account niya.
Tapos yan, pag kabayad niya may na-receive siyang notification na doon sa account mismo ng Interfinland, makikita doon na yung resibo na nakapag-payment na. Pagka-payment ng wife ko, yun, nagpa-appointment na kami. Nagbayad nung August 30. Tapos nagpa-appointment din ako nung time na yun, August 30. Tapos yun, ito yung email ng para sa appointment. Giniginaw na ako. Resi permit _ fin ph at vfsglobal.com. Ayan, lagyan nyo ng greetings today, ganyan. Tapos may format sila na makikita naman sa website kung ano yung format na magpapa-appointment ka. Ang nilagay ko doon ang details ng applicant first name sa tapos sa ibaba applicant last name, date of birth, gender, nationality, resident permit category A or B. Ayan. Sa amin A, kung ano yung resident ni sponsor, yung resident permit niya na hawak, ganon din sa amin. Tapos online or paper application, isusulat niyo yun. Tapos yung sagot online din sa amin. Tapos passport details, passport number. Tapos sa ilalim ulit, issue date. Sa ilalim, expiration date. Yun, nag-email ako. Tapos ayan, sinend ko dito sa email, resi permit _ fin ph at bfsglobal.com. Yan. Bali, yun, sinend ko. Nag-intay ako ng 7 days, nag-reply sila. Binigyan nila ako ng appointment na September 16. Yun, binigyan ako September 16. Anong oras yun? 10 yata yun. 10 a.m. Yun. Ipiprint nyo yung guys, yung in-email sa inyo. Kailangan nyo i-print pati yung mga in-upload nyo sa Interfinland account. Lahat yun, pati yung sa sponsor nyo. Niginaw na ako. Si Maxim busy Nagtawa ako eh. Tapos pag na kayo sa nakapunta na kayo sa appearance, sa biometric, kailangan dala nyo yung lahat, passport, lahat, pati yung original na legalized na birth certificate, dadalhin nyo yun, pero hindi nila kukunin yun. Tinan mo, tati. Opo, Apmaw. Matmati. Ayan, hindi nila kukunin. Apmamati. Kukunin lang nila yung photocopy. Tapos yun, sasabihin sa inyo kung ilang days yung iintayin. Ang inantay ko sa akin, eksakto, mga 2 months may get. Kasi ako September 16. Tapos monthly nag-i-email sila ng na notification na waiting na pag nabuksan na nila yung account nyo, magkakaroon na ng progreso yung papers. Nung November 18 nag-email sila sa akin na
approved na daw, may granted na yung visa namin ni Maxine. Yay! Yan. Ano? Ang sabi na ano, na yun, 1 year yung valid ng visa namin. Nap. Mamaya. Mamaya ko. Yung gloves. Opo. Suot na ako. Ayan, susutin, nilalamig na ako, Maxine. Ako, tipa. Si Maxine hindi pa raw. Nilalamig na ako. Ayan, mga 2 months nga, ano, dito ka, November 18 na nag-email sila sa akin na okay na yung visa namin. Kinabukasan, nag-email ulit sila, November 19 na ay hindi pala sila nag-email, nag-chinek ko yung ano, yung Interpinla na sinasabi doon, yung card na yung visa card namin ay naipasa na, ipapadala na sa amin. Ngayon, saktong 7 days na sa amin na. Hawak na namin yung resident card pag ano ng September, anong November, basta 7 days yon. Letito. Yun nga, malis na kami December 9 sa Pilipinas, sa ang sinakyan namin Japan Airline direct. No, Maxine, nilalamig na ako. Grabe oh. Ako, tipa. Ito may atititaw na atititaw. Gloves. Yun guys, sana natulungan ko kayo sa kung paano mga ginawa ko sa requirements, kung ano yung mga pinasa ko, yung mga mga experience namin ni Maxine. Ganda no. May playground dito guys. Nilalamig na ako. Salamat. Uy! Ito ako itinamit. Ayan guys, tuwan-tuwa si Maxine nung dumating kami dito. Ayan, may playground, pakita ko sa inyo. Ayan. Uy, what itong apak? Tapos may slide pa. Ayan. Sabi mo, Maxine, yung wife ko nasa taas. Ginagawa kasi. Uy, tawa ako. Paano pa? Tawa ako. Alright. Apo, tawa. Yan guys, papaalam na. Maraming salamat. Uy, mamaya. Subscribe kayo sa aming channel. Sana natulungan ko kayo kung paano ko ginawa yung sa akin, sa amin ni Maxine, kung ano yung mga requirements na pinasa namin. Ayan Maxine.